Looban niyo po kami ng itong panibagong araw upang matupad ang inyong dakilang kalooban at plano sa mundong ito. Salamatin po sa pagbibigay niyo po sa amin ng malakas na katawan. Nakasama po kami dito sa banal na fellowship, kasama po yung mga kapatiran upang magpuri sa inyong dakilang pangalan at dakilang pag-ibig sa amin. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito at buksan niyo po ang aming puso at isipan at tulungan niyo po kami upang maunawan po namin ang inyong dakilang kalooban, kung ano ang dapat naming malaman, kung ano ang dapat naming gawin sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Kung meron po, kung nananatili po sa amin ang mga bagay na hindi nararapat bilang isang anak ng Diyos, makamundong bagay, makasalibutang bagay, ay nawa alisin po ninyo sa aming pamumuhay. Pagmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, Panginoon, kayo lamang po ang gumabay at tumulong sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesus Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Roma chapter 10. So Roma chapter 10. Verse 9 hanggang verse 15. Roma chapter 10, magmula verse 9 hanggang verse 15. Roma chapter 10. So, basahin po natin ito ng magsalitan. Magsalitan po tayo from verse 9 hanggang 15 po. Ako po muna. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa inyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Verse 15, at paano sila mangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, ang ganda ng mga paa ng mga nagtadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Okay, hanggang 50 lang po. Yung mga remaining verses, sa bahay lang po kayo magpasa. Ang sarap po ba ng pagbabasa ng Biblia o nakakantok? Para sa mga hindi naintindihan yung salita ng Diyos, nakakatulog o inaantok sila, boring. Pagdating sa TikTok, gising na gising tayo. Pero pagdating sa Biblia, antok agad. Minsan boring.
Pero ganun pa man po, sanayin po natin yung ating sarili sa pagbabasa ng Bible. Okay? Ah, Kasi po kung hindi po tayo kumakain, hindi po mabubuhay. Ganun po, pagbabasa ng Biblia ay napakahalaga. Okay? Ah, Di ba Hebreo, mga ilang linggo po, pinag-aralan po natin tungkol sa Hebreo chapter 11. So, naalala niyo po ba? Hebreo chapter 11. So, tatlong tao, pinag-aralan po natin. Sino po yun, tatlong tao? Si si Abel, saving faith. Tapos, si Enoch, walking faith. Tapos, si Noah. Si Noe, working faith. So, dun sa Hebreo chapter 11 verse 6, hindi maaari malugod ang Diyos. It is impossible to please God without faith. So, impossible na malugod ang Diyos sa atin kung wala po tayong pananampalataya. Kung hindi po tayo kumakain, so mahirap mabuhay. So, 100% po mangyari po yan kung hindi po tayo kumakain. Kaya pag nawala na po yung gana sa pagkain, malaking problema po yan. Pag nung nakadenggi po ako, ganun, may experience po ako. Wala na talaga yung gana sa pagkain. Ganun po, pag matindi po yung sakit, pag nahina yung katawan, walang gana sa pagkain. Yun po ang critical symptoms. Walang gana sa pagkain. May tanong po dito ako sa inyo. Meron po ba kayong gana sa spiritual na pagkain? May gana po ba kayo sa spiritual na pagkain? O kung walang gana sa spiritual na pagkain, pag Sunday lang, nagcha-church lang sa Sunday, tapos from Monday to Saturday, walang gana sa pagkain ng spirito, walang reading Bible, walang prayer, so walang pagkikinig ng sermon, may problema, may sakit sa spirito. May sakit sa spirito. Hindi po normal po yan. Hindi po normal. May dalawang option, may dalawang maaring reason kung bakit walang gana sa pagkain. Unang maaring reason ay patay yung spirito. Yung mga patay po, walang gana sa pagkain. Tama po ba? Yung mga patay, nagugutom po ba sila sa pagkain? Hindi po. Walang naramdaman. So, pero sana po, wala pong ganong case dito. Pangalawang reason, maaaring reason po ay may sakit. Kung may sakit po, nawawala rin po yung gana sa pagkain. Pag may sakit. Pag gumaling na po tayo, yung unang sign na gumaling na isang tao, ano po yung unang sign? Kamusta yung kumakain? Kumakain siya. Yun po yung unang sign na gumaling na siya. Kung wala pa rin gana sa pagkain, so hindi pwede natin sabihin normal na, gumaling na. So may sakit pa. Ganun din po yung ating spirito sa Christian living. Kaya yung self-check, yun po yung checkpoint, sarili. So, kamusta ba yung lasa? Di ba pag walang panlasa sa pagkain, natatakot po tayo, di ba? Pag wala na pong panlasa sa pagkain, natatakot po tayo. COVID. Pero kung wala po tayong panlasa sa spiritual pagkain, kamusta po? Ano ang naramdaman po natin? Walang panlasa sa words of God. Kahit binabasa, walang naramdaman, walang lasa. Kahit binabasa yung Biblia, hindi na mahirap malalaman yung lasa.
Dati, matamis. Minsan, mapait. So may lasa po sa words of God. Alam niyo po ba? May lasa sa words of God. Kaya kung hindi po natin naramdaman yung lasa sa words of God, so kailangan din po yun natin check yung ating spiritual condition. Pag walang pang-amoy, so nakakatakot po yan. Pero, mas mahalagang tanong po sa ating mga Kristiyano, meron ba tayong pang-amoy sa Espiritu? May samyo ni Kristo. May samyo ni Kristo. May mabangong samyo ni Kristo. Kaya kung hindi po natin na amoy yung samyo ni Kristo at yung mabaong ng salibutan, okay. So makaibang amoy, mabaong amoy, okay. Mabango, iba, di ba? Mabao. Utot, mabao? Mabao? Oo. Yung durian, mabao o mabaon? Oh. Anong amoy nagagaling sa atin? So, yun po yung mahalagang checkpoint sa dili. It is impossible to please God without faith. Totoo po yan. Pero yung faith comes by hearing. Chapter 10, verse 17 po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Faith comes by hearing the words of Christ. Okay? Kaya linggo-linggo po, tinatanong ko po kayo na nagpabasa po ba kayo ng Biblia, nagkikinig po ba kayo ng words of God. Baka nalubog ang puso mo sa alalahanin sa buhay. From Monday to Saturday, habang buhay pa tayo sa salibutan, di ba, hindi po natin maiwasan na pumapasok sa aking puso yung mga alalahanin ng salibutan, yung tukso ng salibutan, yung mga maruruming bagay ng salibutan ay pumapasok sa ating isip, sa ating puso. Kaya, kailangan po natin reminder linggo-linggo. Wednesday, Sunday po yung sermon ay reminding. Kung araw-araw may Bible reading po tayo, daily, araw-araw, mas maganda. Daily reminder. Para hindi po tayo masyadong maligaw. Okay? Pag linggo-linggo po, may reminder po tayo sa Bible reading, meditation, prayer. Diba? Hindi po maliligaw ng malayo. Kasi konting ligaw, tapos correction. Yun po ang nangyayari po habang nagbabasa po tayo ng Biblia at prayer at fellowship. Pero pag linggo lang po, nagpabasa kayo ng Biblia during the sermon time, baka meron po dito na wala pang sariling Bible. Okay? So hangga't maaari po, gumawa po kayo ng paraan para makaroon po kayo ng sariling Bible. Sariling Bible. Okay. It is impossible to please God without faith. Faith comes by hearing the words of God. Okay. So ngayon po, pag-usapan po natin tungkol sa pananampalataya, tapos tungkol sa evangelism. Evangelism. Verse 9. Sapagkat kung ipahahayak mo sa pamamagitan ng inyong bibig si Hesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa inyong puso
na binuhay siya muli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Verse 10, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap. At sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahaya, kaya't naliligtas. Verse 11, sapagkat sinasabi ng kausulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Yung kahihiyan. Ano po yung kahihiyan? Kahihiyan. Sa madaling salita, hiya. Hiya culture. Okay? Siguro hindi po kailangan maipaliwanag po sa iyo tungkol sa hiya. Kasi alam po natin ito, hiya. So, pag isang pirasong tinapay lang natitira sa plato, maraming tao, hindi mawala yung isang pirasong tinapay. Bakit po? Mahiya kunin yung pinaka-last, yung piraso. Pero pag patayin yung ilaw, baka mawala po yan. Kasi pag madilim na, wala nang hiya. Pero pag malinaw na, mahiya. Yung mga kapatiran, mahiya po kayong pumasok sa opisina ko, di ba? Yung mga kapatiran, mahiyang pumasok sa opisina ko. Kahit gustong sabihin, sinasabi mo kay Pastor Jonathan, Pastor, sabihin mo, mahiya akong sabihin. Kahit kailangan kong gawin, so mahiya po tayong lumapit diretsyo. Kaya umiikot po tayo, umiikot, naghintay. Kaya natatakot po talaga, nakakatakot po na mapapahiya tayo. So, may takot po tayo na baka mapahiya ako. Mahiya. Baka hindi maganda yung iniisip niya tungkol sa akin. Hiya. Meron din po kami, Koreano, na ganitong culture. Okay? Hiya culture. Hiya. Pero sa tingin ko po, mas malakas po dito yung hiya culture. Hiya. Hanggat maaari, iniiwas yung sitwasyon na mapahiya. Pag matagal na nag-absent sa church, ano po yung katuwiran nila? Bakit hindi na nag-church? Mahiya sa mga kapatiran. Mahiya kay pastor. So, nung nakita ko po yung salitang hiya dito sa Biblia, bawat sumasampalataya sa Kanya, hindi malalagay sa kahihiyan. So, yung kahihiyan na kinakatakutan po natin, yung kahihiyan, yung shame na kinakatakutan po natin ay mangyayari sa lahat ng mga hindi sumasampalataya kay Jesus. Isang taong hindi sumasampalataya kay Jesus ay mapapahiya. Walang hanggang kahihiyan. Everlasting kahihiyan. Hindi lamang po sa mundong ito.
Di ba, natatakot po tayo sa mundong ito, mahiya. Yung kahihiyan, iniiwas po natin yon sa buhay natin. Natatakot po tayo sa kahihiyan. Pero walang hanggang kahihiyan ay naghihintay sa lahat ng mga hindi sumasampalataya kay Jesus. Hindi naligtas. Hindi na born again. Anong uri ng hiya ito? Isipin po natin ito mabuti. Anong uri ng hiya ito? Okay. Alam po natin yung konseptong hiya. Natatakot po tayo sa hiya. Pero sabi dito, ang bawat sumasampalataya sa Kanya, hindi malalagay sa kahihiyan. Di ba, kung hindi ligtas po isang tao, alam niyo po ba kung anong mangyari? Lahat ng mga kasalanan na gawa natin, lahat po ng ating mga kasalanan na gawa at nangyari sa ating puso, ay ilalagay, makikita po natin doon sa hukuman ni Jesus. Hukuman ng Diyos. Doon sa may recording po ng ating kasalanan na gawa. Lahat po ng ating mga kasalanan na gawa, mula nung naipanganak tayo hanggang ngayon. Pati yung future, pag namatay, may mangyayari po yung kasalanan sa future. Yun po yung ilalabas po doon sa hukuman ng Diyos. Naalala niyo po ba yung isang video clips na ipinapakita po sa iyo sa Bible Seminar, Session 4? Ginoong mabuti. So, naalala niyo po ba? Ginoong mabuti? Ginoong mabuti. Matapang po siya sa una. Sa sobrang niyang kabutihan, akala niya mauna siya sa langit. Kaya, tinanong siya ng Diyos, sumunod ka ba sa 10 utos? Sumunod ka ba sa 10 utos? Sa una, matapang siya. Sabi ng Diyos, pwede ba subukan kita sa 10 utos? Sabi ng Ginoong mabuti, sige, subukan mo ako. Anong resulta ng testing? Nakapasa siya sa testing ng Diyos? Hindi po. Bumagsak. Lahat ng mga lahat ng mga nakakahiyang bagay, nakakahiyang ginawa niya, nangyari sa kanyang puso, sa isip, ay ilalabas. Pag isang sinehan, lahat ng mga iniisip po natin sa utak at ilabas at ginawang mga USB. Tapos, i-play sa screen. Lahat ng mga iniisip natin, lahat ng mga nangyayari sa ating puso ay ipakita ng Diyos sa screen. Anong sasabihin po natin? Sabi ng Ginoong mabuti, nakakahiya yun. Nakakahiya yun. Ang nangyari sa kanyang puso, sa kanyang isip lang, hindi ito inilabas. Hindi yan nangyari sa gawa. Sa isip lang, sa puso, pero inilabas ng Diyos yan sa screen. Sumigaw siya, nakakahiya yun. Nakakahiya. Malalagay sa kahihiyan. Kung hindi po ligtas po isang tao, mangyayari po yan sa lahat ng mga tao. Okay. Lahat ng mga Ecclesiastes, pumunta po tayo balik po tayo mamaya dito. Ecclesiastes. Chapter 11. Chapter 12, verse 13.
Verse 14 po, verse 14. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. Meron ba kayong lihim na bagay? Meron ba kayong sekreto? Wala? Ako po meron. Marami po akong sekreto na mahirap isabi sa iyo. Hanggang mamatay ako, hindi po ito maisabi sa iyo. Marami po akong sekreto. Alam ng Diyos po yan. Meron po ba kayo o wala? Parang wala. Marami din. Lihim na bagay na hindi alam ng iba. Ako lang alam. Ako lang nakakaalam. Mga lihim na bagay. Secret. Na hindi po alam ng asawa ko. Hindi maaari masabi sa family. Hindi alam ng anak ko. Hindi alam ng magulang ko. Hindi alam ng kaibigan ko. Lihim na bagay, sekreto. Meron. Nakakahiya po yan, di ba? Bakit sekreto? Nakakahiya po yan. Dadali ng Diyos po yan sa paghukom. Okay. Dadali ng Diyos sa paghukom. Hebreo chapter 4, verse 13. Magmula verse 12, babasahin ko po ito. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. So, salita ng Diyos, mata ng Diyos ay tumatagos hanggang sa pinakaloob ng puso. Yung salita ng Diyos, mata ng Diyos ay tumatagos. Parang matalas na kutsilyo. Parang isang kutsilyo matalas. May 2 talim. Tumatagos hanggang sa pinaghihiwalay ng mga kasukasuan at ng utak na buto. Okay. Ang words of God ay tumatagos. Verse 13 po, walang nilalang na nakukubuli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayak sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Okay. Lahat ng mga bagay ay hubad, hayak. Anong ibig sabihin? Lahat ng mga ginawa po natin, ang mata ng Diyos ay may kakayahang kumilala ng mga pag-isip, ng mga hangarin ng puso. Alam ng Diyos lahat. Nakita po ng Diyos lahat. Alam ng Diyos, kilala po tayo ng Diyos. Kilala po tayo ng Diyos kung gaano kasama ako. Kilala po tayo ng Diyos, gaano kadumi ako. Kilala tayo ng Diyos. Kahit hindi po tayo kilala ng
maigi ng ibang tao. Pero ang Diyos po ang kumikilala sa atin. Walang nilalang na nakukubuli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay, hubat at hayak sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Okay? Pagsusulitan. So, pumunta po tayo sa awit. Awit chapter 2. Verse 11. Awit chapter 2, verse 11. Kayo ay maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig. Ang anak ay inyong hangkan. Anak, sino po ito? Anak ay inyong hangkan. Kiss the Son. Sino po yung anak ng Diyos? Si Jesus. Kiss the Son. Ang anak ay inyong hangkan. Baka magalit siya at kayo ay mapahamak sa daan. Sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alap, mapapalad ang lahat na nanganganlong sa kanya. Dalawang uri ng tao sa mundong ito, alam niyo po ba? Dalawang uri ng tao sa harap ng Diyos. Yung taong ligtas, ang taong hindi ligtas. Sa mata ng tao po, sa mata ng tao, iba-ibang uri ng mga kategory. Di ba sa kategory sa vaccination, ano po yung number 1? A1 category? Sino po yung A1? May category A1, may category A2, may sakit, di ba? May category A3, may category. Sa libutan po ito, maraming uri ng kategory. May kategory ng mayaman. Ay, mayaman sila. Ako, mahirap. May pera, walang pera. Malakas, may sakit, walang sakit. Iba-ibang uri ng kategory sa mata ng tao. Okay? Koreano, Pilipino. Okay? Lalaki, babae. Maganda, pangit. Mataba, payat. Matangkat, ano po? Anong pandak? Pandak. Pero sa mata ng Diyos, dalawa lang kategory. May taong ligtas, anak ng Diyos, anak ng Diablo. May naligtas, yung mga hindi. Yung mga naligtas, yung mga hindi. Okay. Di ko alam po kung gaano ka-seryoso po ito sa iyo. Kailangan po natin iklaro po yung ating sarili kung anong kategory, kung nasaan kategory po tayo. Nasa kategory ba ako sa mga ligtas o sa mga hindi pa? Wala po sa gitna. Dito po sa umatin po ngayon, sana po lahat po ay nasa kategory ng ligtas. Pero alam ko po na hindi po lahat. Kahit nandito po kayo, kahit nandito po tayo ngayon sa linggo ng umaga, sama-sama po tayo ng ating katawan dito para makinig ng salita ng Diyos. Pero sana po lahat po dito ay nasa kategory ng
ligtas. Pero alam ko po na hindi lahat. Mayroon po dito na hindi pa ligtas. Pero kung kahit gusto ko talaga iparating sa inyo ang tunay na kaligtasan, pero kung hindi po kayo, kung wala po kayong pusong hanap, kung walang pusong hanap, kung hindi po nakilala mo yung sarili, ligtas ba ako? Kung wala po kayong ganong tanong, ligtas ba ako o hindi pa? Kung wala po kayong ganong seryosong question, malayo pa sa salvation. Kaya isang beses dapat dumaan sa itong question. Ligtas ba ako talaga o hindi pa? Kung hindi pa, so maging seryoso ka. Paano? Dapat maghanap ka ng paraan. Paano maligtas ako? Alam ko na hindi pa sigurado. Umaten ako sa Bible seminar maraming beses, o isang beses, pangalawang beses, pero alam ko na hindi pa sigurado ako. Kilala ko yung sarili ko. Hindi ko po kayo kilala ng masyadong malalim. Lalo na po yung mga baguhan po dito, baguhan. Pag matagal po, so kilala ko. Pag nakausap ko sila, so naramdaman ko yung kanilang faith, pananampalataya. Pag nakita ko po yung bunga ng kanilang pananampalataya, so doon ko po may sagot, nasagot na yung question ko, ligtas na siya. Ligtas. May pag-asa po siya, may pananampalataya siya, may struggle siya, dumadaan siya sa persecution, tapos dumadaan siya sa mga experience ng isang totoong ligtas. May struggle po tayo bilang isang Kristiyano, may struggle. Anong uri ng struggle po bilang isang Kristiyano? Bilang isang Kristiyano po, hindi po maaari magsinungaling madali. Tapos, pag nakagawa tayo ng kasalanan, so mabigat yung ating puso, mabigat yung konsensya. Hindi po masaya sa kasalanan. Hindi na po masaya sa dating bisyo. Hindi na masaya sa alak. Hindi na masaya sa sigarilyo. Hindi na masaya sa mga dating ugali. Hindi na masaya sa dating ugali. May changes, tapos may bagong likas na lumalaban sa kasalanan. Pag lumapis sa akin yung kasalanan, so lumalaban po tayo sa kasalanan. Example, naalala ko po isang testimony ng isang kabataan. Ano po ang pinakamalaking struggle sa mga kabataan sa Christian living? Ano ang pinakamalaking kalaban ng kabataan sa Christian living? Gadget, di ba? Gadget. Cellphone, yung games. So alam ko po na may kabataan na may struggle. Yung dalawang pang-isip ay nakikipag-away. Ida-download pa yung game o hindi? Ida-download ba yung game? May game na gusto ko. Struggle po yan. Kung meron po kayong ganong struggle, masaya po ako noon. Masaya po ako sa ganong testimony. Kung walang ganong mga struggle, nag-enjoy pa sa mga games, may question ako sa kaligtasan mo. May question ako. Dapat may struggle. Okay? Kasi alam natin na hindi tama yan. Alam natin na hindi maganda na sinasayang yung ating oras sa mga walang kabuluhang bagay. Dati, di ba, pag may time, laging cellphone agad, game agad. Yan ang dating pamumuhay. Pag may time po tayo, kung may time kayo, anong ginagawa mo sa bahay? Kung may time, pagtapos na yung module, cellphone agad, ay pagod na ako sa module. para lumamik yung utak.
Kailangan mag-game. Yung likas. Mayroon pong likas, yung likas ng aso, nature ng aso, nature ng pusa, nature ng ibon, nature ng baboy, iba-iba. Yung nature nila. Yung baboy, yung nature ng baboy, pag nakita po nila yung mga dumi, doon sila naglalaro. Nature ng baboy. Yung nature ng salibutan, nature ng Christian ay iba po, ibang nature tayo. Ibang likas. Kahit na natitisod po tayo, minsan sa tukso ng salibutan, pero bumabangon agad tayo, bumabangon. Kasi alam natin na hindi tama yon. Tapos, nanghihina tayo doon. Kaya nung narinig ko po yung mga testimony ng isang brother na hanggang ngayon, hindi pa daw na download yung game. Malit lang yung bagay na yon sa mata ng ibang tao. Pero sa mga kabataan, hindi po yan maliit. Malaki talaga, malaki. Malaking bagay yan. Nagtatagumpay ka sa salibutan. Nagtatagumpay. Hindi pa na-download yung games. Kaya suggestion ko sa'yo, try mo, burahin yung Facebook. Messenger lang gamitin mo. Lalo yung mga kabataan dito, so yung mga ibang nanay, tatay, kasi kailangan po yun para sa... Pero sa mga kabataan, try mo na i-delete yung Facebook. Messenger lang, group chat lang gamitin mo. Mas maraming oras pwede magamit para sa Bible reading. Kahit kung may Facebook, mamatay tayo kung walang Facebook. Pag walang Facebook, patay na tayo? Hindi po. Hindi po tayo mamatay kahit walang Facebook. Kahit walang TikTok, hindi po tayo mamatay. I-try mo. Masarap yan. So, dito, ang anak ay inyong hangkan, yung kiss the son. Kiss the son. Baka magalis siya, kayo ay mapahamak sa daan. Okay? Kaya sa mata ng Diyos, diba, dalawang kategory lang, dalawang uri ng tao. Taong ligtas, taong hindi. So dapat may difference sa pagitan ng itong dalawa, di ba? Kung walang diferensya sa pagitan ng itong dalawang kategory, taong ligtas at taong hindi pa ligtas, kung walang difference, paano natin malaman kung sino ay ligtas o hindi? Paano makaroon po tayo ng katiyakan na ligtas na ako o hindi kung walang difference? Dapat may difference. Kung hindi po ninyo naramdaman yung diferensya sa pagitan ng dalawang kategory ng tao ito, i-check mo yung pamumuhay mo kung walang difference. Unang Juan chapter 3, Unang Juan chapter 3, verse 8 po, verse 8.
Magbula verse 4, babasahin ko po. Magbula verse 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabak din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang paglabak sa kautusan. Nalalaman ninyo na siya ay nahayak upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. Ito po yung si Jesus, di ba? Si Jesus ay nahayak upang mag-alis ng mga kasalanan. Sa kanya ay walang kasalanan. Kaya, di ba sinabi po ni Apostol Juan, sinabi po ni Bautismo Juan, narito ang korodero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Kaya ang ginawa po ni Jesus, inalis po niya yung kasalanan ng salibutan. Inalis niya. Tapos, tinubos niya yung kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Yan po yung verse 5. Verse 6 po, ang sino mang nananatili sa kanya, hindi nakakasala. Sino mang nakakasala, hindi nakakita sa kanya, ni hindi nakakilala sa kanya. Ito po yung mabigat. Ito po yung challenging question. Whoever abides in Him. Ito po yung Christian living. Christian living. Sino mang nananatili sa Kanya. Sino mang nananatili sa iglesia ay hindi nakakasala. Ano pong ibig sabihin hindi nakakasala? Nagiging perfecto ba siya? Hindi po, alam po natin na hindi po tayo perfecto. Hindi po natin maiwasan yung kasalanan. Kung ganun, ano pong ibig sabihin hindi nakakasala? Kasi nakakasala po tayo. Dito, hindi nakakasala. Pero tayo nakakasala. Dito po, para maliwanag, verse 8. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diabolo. Patuloy. Patuloy. Ito po yung mahalaga. Patuloy na gumagawa ng kasalanan. So, para mas madali maintindihan po natin, so, mula nung ipinanganak po tayo sa mundong ito, yung buhay ng isang tao ay papuntang impyerno. Papuntang impyerno. Ito po yung kapalaran. Ito po yung kapalaran ng isang tao. Okay? Kaya sabi ni Jesus, malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya habang dumadaan po tayo sa mundong ito, so may araw ng kaligtasan. Dumating po sa atin yung Ebanghelyo. Sa akin po, dumating sa akin yung araw ng kaligtasan. Dumating sa akin yung kaligtasan noong 1987. High school, second year ako noon. Dumating sa akin yung salvation. So, by grace, through faith. Doon ko po nalaman na lahat ng kasalanan ko ay napatawat na, natubos na. Yun, kaya, so, dito po, ito po yung araw ng kaligtasan. Dito po, araw ng kaligtasan. Magmula dito, yung buhay ko, nagbago na. Hindi na patungo sa impyerno, kundi papuntang heaven. Kaya, ngayon, nandito na ako. Ito po yung araw ng kaligtasan. Okay? Sa lahat ng mga kapatiran dito, dapat may araw na ito, di ba? May araw ng kaligtasan. Okay? Kung kailan ba ako naligtas. Okay. Magmula dito, so bilang isang anak ng Diyos,
So, lumalago ako, lumalakad ako kasama ng Diyos, papuntang langit. Okay? Bagong buhay po ito. So, ito po, habang lumalakad po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano, unti-unti, nagpapabanan. Nagpapakabanan. Okay. Unti-unti, lumalayo sa salibutan. Okay. Ito po yung takbo ng salibutan. Pero unti-unti, lumalayo ako, unti-unti. Kaya pag mature na po ako, yung takbo ng salibutan, saka yung pamumuhay ko, malayo. Nung baby Christian pa, malapit. Minsan, baksak. Pero, pag lumaki na ako sa pananampalataya, malayo. Verse 8 po ulit. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan. Patuloy na gumagawa ng kasalanan. Ano pong ibig sabihin? Sabi niya, ligtas, pero patuloy siya dito. Patuloy siya. Ligtas ba siya o hindi? Patuloy siya dito. Nag-enjoy siya sa salibutan. Tapos, yung kanyang pangarap, puro makasalibutang pangarap. Magandang trabaho, yung kalusugan sa katawan. Yun lang po yung mga prayer niya lagi. Malakas na katawan. Sana walang sakit sa mga anak. Sana may trabaho yung asawa ko. Sana walang problema sa buhay. Maging okay yung mga trabaho ko. Yun po yung panalangin po ng lahat ng mga tao. Kahit hindi po sila ligtas, yung kanilang prayer, parehong prayer. Sana walang sakit, sana maayos yung trabaho. Kaya ulit-ulit ko po sinasabi sa mga kapatiran, yung panalangin po ng Christian ay iba. Panalangin po ng isang Kristiyano ay ibang uri ng panalangin. Okay. Di ba yung Awit chapter 23, so yung isa sa mga paborito kong talata, Awit chapter 23. Panginoon na ay aking pastor. Okay. Kahit lumalakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako natatakot dahil ang Panginoon na ay kasama ko. Panginoon na ay kasama ko. Kahit dumadaan ako sa malalim ng libis ng kahirapan, may kasama ako. Hindi ako natatakot. Dati pong panalangin, dati pong prayer, sana walang problema. Sana walang sakit. Sana ganito. Ganon din po yung prayer ko pag nakasakit po yung anak ko. Automatic po ganun prayer ko bilang tatay. Pag nakasakit po yung anak. Automatic yan. Automatic lumalabas ganung prayer. Sana Panginoon, yung pagalingin mo yung anak ko. Sana walang gumaling siya agad. Tapos, chine-check ko yung aking sarili. Baka dahil sa kasalanan ko, nakakasakit yung anak ko. Pero minsan, alam ko po na hinahayaan ng Diyos na nangyari sa akin yung problema para lumago ako sa pananampalataya. Para lumapit ako sa Diyos. Hinahayaan ng Diyos yung problema para bumalik ako sa Diyos. Para lumapit ako sa Diyos. Kaya alin po ba mas gusto ninyo? May dalawang opsyon. Walang problema, pero malayo sa Diyos.
Sa kabila, may problema, kaya malapit sa Diyos. Alin po ba mas gusto? Number 1 o number 2? Dito, walang problema, kaya malayo sa Diyos. Dito, may problema, marami, kaya malapit sa Diyos. Lagi humahanap sa Diyos. Lagi umaasa sa Diyos. Alin po ba mas gusto ninyo? Walang problema, malapit sa Diyos? Wala pong ganung opsyon. Wala pong ganung opsyon. Walang problema, malapit sa Diyos. Wala pong ganung opsyon. Yung tagpo ng isip po natin, malayo po yung ating puso kung walang problema. Kung walang sakit, malayo po yung ating puso sa Diyos. Pag maayos po yung takbo sa buhay, malayo. Wala po kayo dito ngayon. Bakit lumalapit po yung ating puso sa Diyos? Alam mo ba? Dahil sa problema. Dahil sa sakit. Dahil bumaksak po tayo sa buhay. Malaking benefit. Malaking pakinabang po yan. Parang gamot po yan, gamot. Wala pong matamis na gamot. Candy lang matamis. Pero yung lahat po ng mga gamot ay mapait. So verse 8 po, dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diabolo. Verse 9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nakakasala. Hindi na patuloy nakakasala. May changes. Nakikita po ba natin ito? Nakikita po ba ninyo yung ito nangyayari sa buhay natin? Ito po yung tanong ko po sa iyo. Nakikita po ba ninyo ito nangyayari sa inyo? Hindi na tuloy-tuloy pa. So dapat ito po ay nangyari. Kasi sabi sa Biblia, sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na patuloy pa sa dating pamumuhay. Hindi na patuloy pa sa dating kasalanan. Hindi na patuloy pa. Yun po yung difference. Yun po yung pagkakaiba ng buhay ng Kristiyano at buhay ng taga-salibutan. Kahit sa mundong ito, di ba, yung lahing Koreano, lahing Pilipino, ibang culture, di ba, ibang lingwahe, ibang isip, ibang tradisyon. Yung mga Koreano, mahilig sa mga pali-pali, dali. Kung hindi, nagagalit. Mahilig sa mga kimchi, mahilig sa mga mahangang lasa. Kahit sa mundong ito, may difference pag ibang lahi. Language, culture, tapos yung kahiligan, different. Anong favorite pagkain ninyo? Anong favorite pagkain ninyo? Oh? Sinigang, mga blalo, iba-iba. Pero yung paborito ko po ay kimchi jjigae. 된장찌개, 김치찌개, 된장찌개. Paborito ko ng Korean. Paano po yung lahi ng salibutan at yung taga-langit at taga-lupa? Yung lahi ng salibutan at lahi ng kaharian ng Diyos. Dapat iba yung language. Dapat iba po yung ugali. Iba po yung mga pangarap. Dapat iba po yung mga culture. Nag-enjoy pa sa mga mobile games, anong difference ng isang ligtas na Kristiyano sa kayong mga unbelievers? Anong difference? Mag-isip po tayo ng mabuti.
Ito po ay dapat mangyari sa atin. Sapagkat siya ay pinanganak ng Diyos. Verse 10 po, verse 10. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sa ganito, nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. Pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Sino mang hindi gumagawa ng katuwiran, hindi sa Diyos. Sino mang hindi umiibig sa kapatid, hindi sa Diyos. May evidence, may bunga ng pananampalataya. Okay. Kahit natitisot pa rin po tayo sa mga tukso ng salibutan, pero yung ating hangarin sa puso ay gusto ko sana magpakabanal. Katulad ng Panginoon, katulad ng Ama ko ay banal, ako rin. Gusto ko rin magpakabanal. Tapos, di ba, umiibig po tayo sa Diyos, umiibig po tayo sa mga kapatiran dahil ako po ay iniibig ng Diyos. Unang Juan, chapter 4, verse 17, chapter 4, verse 17. Dito ay naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo ay makaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghukom, sapagkat kung ano siya, ganun din naman tayo sa salibutang ito. Verse 18 po. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang saktar na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging saktal sa pag-ibig. Okay. So, una sa lahat po, ito po, walang takot sa pag-ibig, kundi ang saktal na pag-ibig nagpapalayas ng takot. Saktal na pag-ibig, yung ganap na pag-ibig, okay, pag nangyari po ito sa ating puso, wala nang takot sa paghukom. Wala nang takot sa impyerno. Dahil na ibuhos na sa ating puso ang saktar na pag-ibig ng Diyos. Meron po ba yung kabataan dito na natatakot na baka palayasin ako ni Papa? Baka palayasin ako ni Mama? Makulit ako kasi. Meron ho ba? Minsan po may nagsasabing tatay at nanay, umalis ka. Ayaw kita. Pero, bihira po yan, bihira. Pero normally po, karamihan po ng mga anak ay wala pong ganong takot na baka palayasin ako ni Papa o Mama. Yung anak may matapang na puso. Kahit matigas yung ulo ko, kahit pasaway ako, pero hindi ako palayasin. May pagtitiwala. May katapangan sa puso. Dito po, ano pong ibig sabihin? Sino pong may takot? Yung mga may takot po ay hindi pa saktal yung pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pa ligtas. Kulang pa sa pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Hindi pa naintindihan ng lubos yung pangmamahal ng Diyos, kaya takot pa rin. Takot pa rin. Verse 19 po, basahin po natin ito, 3:1. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Tayo umiibig sapagkat siya, sino? Ang Diyos po ay unang umibig sa akin.
Paano natin malaman na siya ang unang umibig sa akin? Kasi po may nagsasabi, Pastor, nahirapan ako. Paano ko malaman na iniibig niya ako? May sakit ako. May cancer ako. Paano niya ako iniibig? Paano ko malaman na iniibig niya ako? May utang ako. Nahirapan ako sa pera. Yung anak ko ay puro makulit. Bankrupt yung business ko. May sakit pa. Paano ko maramdaman yung pag-ibig niya? Baka sabi lang, nakasulat lang sa Bible, ganyan. Pero hindi ko naramdaman yung kanyang pag-ibig. Nahirapan ako sa mga financially, mga physically, pagod na pagod ako sa mundong ito. Paano ko naramdaman yung pag-ibig niya sa akin? Verse 10 po, verse 10. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Okay. Mga minamahal, kung tayo ay inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na ang mag-ibigin din naman tayo sa isa't isa. Naniniwala pa ba kayo na namatay si Jesus para sa iyo? Namatay ba si Jesus para sa iyo? Kung totoo po yan, yun po ang pagmamahal niya sa iyo. Ibinigay niya sa iyo yung kanyang buhay. Tama po yung sinasabi mo na walang kalusugan, may cancer. Pero ang ibinigay ng Diyos sa iyo ay hindi po yung kalusugan. Tama po yung sinasabi niyo, maraming lubog na lubog ka sa mga utang, pero ang ibinigay ng Diyos sa iyo, hindi po yung pera, kundi si Jesus. Ano po yung ibinigay ng Diyos sa atin? Kalusugan po ba? Hindi. Yung kayamanan po ba? Hindi. Yung masunurin na anak? Hindi. Ang ibinigay ng Diyos sa atin ay si Hesus Kristo. Para sa iyo. Para makapunta ka sa langit. Dahil yun po ang pinakamahalaga. Pero ano po ang hinahanap mo? Ano po ang hinahanap mo sa harap ng Diyos? Ano po yung dinadalangin mo sa Diyos? Kalusugan pa? O mga maayos na trabaho? Yun pa rin po yung hinahanap natin sa Diyos. Samantalang sinasabi ng Diyos dito, na dito ang pag-ibig ng Diyos. Ito yung pag-ibig niya sa iyo. Ano bang pag-ibig niya sa iyo? Si Jesus Christ. Okay? Ano pa kulang? Ano pa kulang? Hindi ba sapat si Jesus sa iyo? Narito ang pag-ibig ng Diyos. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Sinugo niya yung kanyang anak, pantubos sa ating mga kasalanan. Pero parang hinahanap ng maraming tao, ang hinahanap nila sa Diyos ay hindi si Jesus. Parang si Jesus, kamatayan ni Jesus, namatay si Jesus para sa kasalanan ko, parang hindi mahalaga yun sa kanila. Ang mahalaga sa kanila ay mga kalusugan, yung mga negosyo, yung mga anak, yung mga trabaho. Kaya sa ating panahon po ay pinapaliit ni Diablo ang kahalagaan ni Jesus, kahalagaan ng kamatay ni Jesus. Kaya sa mata ng maraming tao, maliit lang yan, maliit lang yung kamatay ni Jesus.
Kasi nasanay po sila sa ganong mga storya. Nasanay po sila, naging immune sila sa storya na yan. Namatay si Jesus, kamatayan ni Jesus. Kaya sa isip nila, mali lang siya, maliit. Ang malaki po sa kanila ay sakit sa katawan, matrabaho. Yun po ang mas malaki kaysa Jesus. Pero kung titingnan po natin sa Biblia, mas malaking, ito po yung walang ibang paraan, walang ibang patunayan ng pag-ibig ni Jesus. Di ba mayamang lalaki, si Lazaro? Alam natin yung storya, di ba? Si Lazaro, pulubi, namatay siya, napulubi, kawawa yung kanyang buhay, pero saan po siya dinala? Dinala po siya sa kandungan ni Abraham, paraiso. Pero yung mayaman, namatay, nag-enjoy siya, habang buhay pa siya sa mundong ito, walang kulang. Malusok siya, mayaman siya, maraming kaibigan, maraming kamag-anak, araw-araw, piyesta, masaya. Mahalaga po ba yan? Yun din po yung hinahanap natin. Malakas yung katawan, masaya, maraming pagkain. Okay. Araw-araw masaya. Yun po ang hinahanap natin. Hindi po. Pagkatapos ng kamatayan, si Lazaro dinala sa kandungan ni Abraham. May RIP doon. Rest in peace. Pero si mayaman ay napunta sa Hades. Naghirap siya sa apoy. Sinabi po niya kay Abraham, suguin mo si Lazaro sa bahay namin, may 5 kapatid na hindi pa alam na may impyerno. Sana turo sa kanila tungkol sa impyerno ito para hindi sila mapunta sa itong lugaran ng apoy. Ibang pananaw, ibang mata. Yung pananaw yung isip ng Kristiyano, yung pananaw po ng isang Kristiyano ay iba sa kanila. Iba sa kanila. Yun din po yung sinasabi sa Biblia. So, balik po tayo sa Roma chapter 10. Verse 11. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya hindi malalagay sa kahihiyan. Darating po yung araw na mapapahiya sila. Okay? Darating po yung araw na mapapahiya yung mga hindi sumasampalataya kay Jesus. Ngayon, sa kanila, si Jesus, mali lang siya. Mali lang si Jesus sa kanila. Ngayon, si Jesus ay parang wala lang sa kanila. Wala silang pakialam kay Jesus. Sa ngayon, ganun po yung takbo ng buhay nila. Kaya trabaho lang, mga enjoy lang sa buhay, yung mga malakas. Sa kanilang mata, si Jesus ay parang wala lang. Pero darating po yung panahon na mapapahiya sila magpakailanman dahil wala sa kanila si Jesus. Wala silang tamang relation kay Jesus. Kaya habang buhay pa tayo sa mundong ito, may pagkakataon pa tayo. Kailangan po natin suriin yung ating sarili kung nasa tamang relation po tayo kay Jesus. Kiss the Son. Hindi po ito knowledge. Ito po yung relation. Relation araw-araw.
relation. Kilala ko ba si Jesus? Kilala ko ba si Jesus? Kilala ba niya ako? Ako ba kilala ni Jesus? O si Jesus, kilala ko ba si Jesus? Nasa tamang relation pa ba ako? Dahil, ito po yung sabi niya, bawat sumasampalataya sa Kanya, hindi malalagay sa kahihiyan. Verse 12, sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego. Hudyo, Griego po ay Gentile. Hudyo, Griego. So, ibig sabihin, sa lahat ng tao. Hindi ito religion. Si Jesus po, hindi po religion. So, born again, hindi po ito religion. So, walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego. Walang pagkakaiba sa Pilipino at Koreano sa kayong mga Hapon, mga Chinese. Walang pagkakaiba, the same. Sino mang hindi sumasampalataya kay Jesus ay mapapahiya. Mapapahiya. Sapagkat ang Panginoon ay siya rin Panginoon ng lahat, siya mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Verse 13 po, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Verse 14, 15, ito po, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Unit, paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Paano sila makikinig kung walang mangaral? Paano sila mangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay? Mahalagang tanong po ito, di ba? Lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. O tama. Lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tama. Ang tanong, paano sila tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? Ibig sabihin, para tumawag sa pangalan ng Panginoon, dapat sumampalataya muna. Kung hindi siya sinampalatayanan natin, paano tatawagan yung pangalan niya? Kaya dapat sumampalataya muna. Paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Para sumampalataya, ano ang dapat mangyari? Makinig muna. Kung hindi nila mapakinggan, paano sasampalataya sila? Makinig muna, makinig. Dapat mapakinggan muna. Paano sila makinig kung walang mangaral? Paano sila makinig kung walang mangaral? Ito po yung mahalagang tanong. Faith comes by hearing, tama. Para makaroon ng faith, dapat makinig muna. Para makinig, dapat may mangaral. Kung walang mangaral, kung walang preacher, kung walang mag-evangelize, paano sila makinig? Kaya sabi, anong ganda ng mga paa? Ano daw maganda? Bibig o paa? Anong ganda ng mga paa o bibig? Paa. Evangelism po ay true. Evangelism ay sa pamagitan ng paa. Vegetation. Vegetation po ito. Anong ibig sabihin ng paa? Vegetation. Dapat natin silang puntahan. Sa ngayon, COVID panahon, medyo nag-iingat po tayo. Pero, kailangan po natin silang
bisitain. Pag-sending lang link, yun po ba yung sapat? Link lang sinesend. Nakikinig po ba sila? Hindi po. Kailangan puntahan. Para puntahan po natin sila, ano po yung kailangan? Para puntahan po natin sila. Time. Kung walang oras, mahirap. Dapat itabi mo yung time. Ano pa kailangan? Pamasahe. Pamasahe kailangan. Pag malapit, walking distance lang, mas madali. Pero pag malayo, malaki ang pamasahe. Kung gusto mo talaga silang ma-evangelize, mag-ipon ka ng pamasahe. Yun po ang prayer. Yun po yung evangelism. Pag-ipon ng pamasahe, yun po yung evangelism. Puntahan mo sila. Puntahan. Ay, Pastor, ayaw nila makinig. Pinuntahan ko sila, ayaw nila makinig. Susuko ka ba? Sa mga minamahal mo. Hindi pwede sumuko tayo sa mga minamahal po natin. Hanggang mamatay ako, hanggang mamatay sila, dapat tuloy-tuloy. Isang beses lang vegetation, hindi sapat po yan. Pangalawa, pangatlo. Kung minamahal mo sila talaga, kung minamahal po natin sila talaga, babayaran mo yung sacrifice. Kung ayaw mong babayaran yung sacrifice, ibig sabihin, hindi mo sila minamahal. Huwag kang magsinungaling. Kung ayaw mong babayaran yung sakripisyo para sa mga minamahal, huwag kang magsinungaling na gusto ko siya maligtas, mga prayer request, wag na lang. Gawin mo yan. Alam ng Diyos na wala kang puso. Ang ganda ng paa. Ang ganda ng paa ng mga nagdadala ng mabuting balita. Mabuting balita. Vegetation. Pag malayo, tawak muna, tawak. Yung mga messenger lang, text na lang, text, walang mangyayari. Okay. Isaiah chapter 42. Isaiah chapter 42, verse 7. Isaiah chapter 42 verse 7 po. Napakaganda sa mga bundok ang mga paa. Niyon nagdadala ng mabuting balita na nagpapahayag ng kapayapaan, nagdadala ng mabuting balita ng kabutihan, na naghahayag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Zion ang inyong Diyos ay nagkahari. Yung parehong talata po ito. Okay. Roma chapter 10, ito po yung galing dito. Roma chapter 10 verse 15 ay galing po sa Isaiah chapter 52 verse 7. Nabanggit po ni Apostol Pablo ito. Napakaganda sa bundok ang mga paa. Yung nagdadala ng mabuting balita, gospel. Ano daw ang napakaganda? Mga paa, hindi po bibig. Hindi po yung bibig, yung evangelism po, hindi po sa pamamagitan ng bibig. Yung evangelism po ay sa pamamagitan ng ating paa. Nagdadala ng mabuting balita. Sa mga bundok, na sa mga bundok daw yung mga paa, mahirap umakyat o hindi? Sa mga bundok, mahirap umakyat o hindi? Mahirap umakyat. Kaya mas maganda po yung paa na sa bundok kaysa mga paa na sa bukid.
Mahirap po umakyat sa bundok. Bakit umakyat sa bundok? Okay. Yung bibig lang umakyat sa bundok. Para mag-preach ng ebanghelyo, dapat pumunta doon sa bundok, sa dagat. Ganun po yung ginawa ng mga unang Kristiyano hanggang dumating sa iyo yung ebanghelyo po ito. Kung hindi po sila nag-sacrifice, paano dumating sa atin yung ebanghelyo? Okay. Paano po dumating sa atin yung ebanghelyo kung wala pong sacrifice ng naunang ligtas? Tumawid po sila sa dagat, umakyat sila sa bundok. Okay. Sa mga bundok, hindi po madaling abutan yung mga bundok. Hindi po madaling abutan po yung mga bundok. Pero, pumunta sila. Nagpunta. Dahil, may balita na dapat iparating doon. May balita na dapat iparating sa dulo ng lupa. Kaya mamaya po may visitation po tayo para sa Bible Seminar next week. Pero this time, mga kabataan muna, mag-join po kung may available. Kung may willing po kayo mag-join, so sumama po kayo. Kasi yung mga kaluluwa po dito sa Balele ay halos hindi po natin ma-evangelize. Pero sa tingin ko po, ito po yung timing na dapat mag-umpisa po tayo para sa evangelism para sa kaluluwa po dito. Kaya vegetation po muna tayo dahil wala po tayong kilala dito. Maging kaibigan muna tayo. Pag ayaw nila pumunta this Bible Seminar, okay lang. Next time, imbitaan ulit. So next time, imbitaan ulit. Hanggang kailan? Hanggang maligtas sila. Maligtas. Kaya, tandaan po natin ito, ang paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ay maganda sa harap ng Diyos. Sacrifice po ito. Vegetation. Action po ito. Action. Action. Doon po, habang nagdadala po tayo ng ebanghelyong ito sa mga kaluluwa, ma-experience po natin ang tulong at gabay ng Panginoon. Dahil yun po yung pangako ng Diyos. Kaya, pakisama po sa prayer ninyo ang Bible Seminar next week. Dito po sa Barangay Balele. Kaya sana yung itong main covered court ay punuin po natin. Okay? So, hindi lamang, hindi sa pamagitan ng ilang Bible Seminar. Yung prayer ko po ay dito sa Tanawan Church. Yung sana, punuin po natin itong main hall. Punuin po natin itong main hall ng mga kaluluwa ng maraming barangay dito. Mga Tanawan City, maraming barangay dito. Sayang ito, di ba? Sayang. Sayang ito. Meron po tayong magandang maluwag na lugar. Kaya punuin po natin ito ng maraming kaluluwa. Kaya po ba ng Tanawan Church? Tingnan niyo po, maraming space dito. Kaya ba natin punuin ito ng mga kaluluwa? So, kaya po natin. Kung sama-sama po tayo, kumilos. Okay? Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay niyo po sa amin ng inyong mensahe sa oras na ito. Ang ganda ng mga paa
na nagdadala ng mabuting balita hanggang sa dulo ng lupang ito. Bigyan niyo po kami ng magandang paa upang ipahayag ang Ebanghelyong ito sa mga maraming naliligaw na kaluluwa. Meron po kaming plano ng Bible Seminar magmula bukas. Samahan niyo po kami, Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.